Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatsas. May naganap na match pala sa India. Sa katatapos lang na Che International Chess Festival, nagkaroon sila ng exhibition match doon sa pagitan nila Super Grandmaster Pragnananda ng India, 18 years old, versus Super Grandmaster Nihal Sarin, isa ring matinding pambato nila, 19 years old. 2689 naman ang blitz rating nila sa FIDE. Yan po ang nilagay ko. Okay, ito na po yung last game. Sa end part, sasabihin ko kung sino ang nanalo sa kanilang match. At bago yan, ipakita ko muna sa inyo ito. Ang kanilang match ay ginawa po sa hotel. Ayun, talagang napaka-organize. Maganda ang premyo niyan, sigurado. Ayan po, no? Ganyan ang nagpapamatch, talagang ino-organize. Kumbaga maaari talagang ilagay sa hotel para talagang prestige na prestige ang kanilang exhibition match. Okay. Ang ginawa dito ni Prag nag D4, Knight F6 si Nihal, C4, E6, Knight F3, D5, Queen's Gambit, nag E3 lang. Ayan. Halatang merong gustong iwasan dito si Prag na kapag nag Knight C3 siya, maaring pasukin ang Queen's Gambit accepted. Para maiwasan yan, ito po ang isang pamamaraan dyan. Nag-E3 para may depensa kagad at mag-gain ng tempo ang puti kung sakaling ang black ay kakapture sa C4. Ang ginawa nag-B6, B3, ayan, magde-develop lang din ang mga bishop, at nag-Knight BD7, Knight BD2, Bishop D6, Bishop D3. Castle, Castle, at dito nag-C5, ayan. Tapatan ng mga pawns. Ano ang tamang decision pagka ganyang nagkatapatan? Waiting lang. Huwag ka-capture sa C5, huwag din ka-capture sa D5. Umangat lang ang Queen ni Prag para mag-connect na ang mga tore, nag-Rook E8. Abang lang din si Nihal. Baka kasi mamaya kumapture dyan, ready na ang tore sa E-file. At nag-Rook FD1, pang-ready lang din sa D-file. Kumapture sa D4, nanguna na kumagat si Nihal. Capture sa D4, Rook C8, then Rook A C1. Yan po ang mga tamang forma ng tore. Bishop F8, umatras muna. May balak yan. Bakit kaya? Knight E5. Okay. Yan na ang timing para palakasin naman ang knight sa gitna. Nag G6 lang. Ayun pala ang Bishop F8 para ililipat ang bishop sa G7. Knight DF3 para mas lalong tumibay ang knight sa E5 at yan ang novelty sa laban na ito dahil sa nagdaang laban ayon sa naitalang record, F4 ang ginawa. Yan ang gustong pampatibay sa knight E5. Pero balik tayo, nag-knight DF3, Bishop H6, Rook C2 umilag, Queen E7, angat lang, waiting lang din, nag-H4. Ayan, para mamaya may Knight G5 na ganon. Kumapture na sa C4, B takes C4, at nag-Knight takes E5, Knight takes E5, Knight D7. Total exchange naman ang gusto dito ni Nihal. Knight G4, umilag, tinempohan ng bishop, umatras lang, at ito na nga ang H5 na basag. Good move. Yan din ang gusto ng computer engine, pero ang ganda rin ng ginawa ni Nihal. Hindi siya nagpatinag dyan sa H5. Kinapture niya talaga. Bumalik sa E5. Ayun, para syempre, babawiin yung pawn. At nag-Knight takes E5, D takes E5, nag-Queen G5 para depensahan ang pawn. Bishop E4. Okay? Hinamon naman ang bishop. Tinanggap ang exchange. Lamang ng isang pawn dito ang black, pero yun nga lang, double pawn. Yan ang mga diskarte ng mga malalalim na player eh. Magpapalamang ng pawn pero baliwala yung lamang na pawn. Queen G4, hinamon ng queen to queen. Siyempre, nakatreat din sa tore. Napilitan na si Prag capture. Yun nga lang, may Rook D7 na pasok. Nag-Rook E D8. Ayun. Ibigay ang pawn pero makakapasok ang tore. Yan ang gusto mangyari. Tinanggap talaga ni Prag. Nag-Rook C5. Ayun, para kukuhanin ang pawn E5. Nag-Rook B7. Talagang habang gusto namang bumawi, busy-busy naman si Prag na ubusin ng mga pawns na yan. Kinapture, takes, Rook takes B6. Evaluation bar, equal po. Okay, yun nga lang, yung time control di natin makita kasi ito ay minano-mano ko lang kopyahin po sa actual footage ng video nila. Wala kasing PGN eh, kaya hindi ko tuloy makuha yung exact time nila dito. Rook D1 checking H2, Rook D3.
Ayan, kumarga ng trap dito si Nihal kasi mag-rook h5 check, king g1, mamatyasin sa ilalim. Agad namang nakita ni Prague, bumaba siya. Talas ng mata, nakita. Rook h5, king g1, rook d7, c5 push. Ayun, nagkasunod-sunod dito ang maling tira. Dapat daw ang tira, king f8 para lapit na kagad sa e7. Pag nag c6, rook c7. Pag nag-rook b7, rook c8. Pag nag-c7, king e7. Sakto lang po ang mangyayari. Kasi pag nag-rook b8, may king d7. On time na makakarating ang black king dyan. Equal pa rin. Pero balik tayo. Ang ginawa kasi ay nag-rook h, d5, c6, rook c7, pasok, rook b7, nag-g3. Baka sakaling capturein, matchas nga naman. Pag-capture sa G3, nag-resign na po si Nihal. Bakit nag-resign? Kasi pagka umatras yan, mag-C7 pa rin eh. Wala nang solution. Ito na ang paparating. Masyadong malayo ang king. Pag umangat yan, may rook b8. Paano ngayon ang tore? Mapipilitan ng kumapture dyan sa C7, lamang ng isang tore. Talo na rin. Okay, actually po dito, out of 10 games, 2 games pa raw ang natitira, panalo na si Prague sa match. Kumbaga parang tinambakan si Nihal. Ganun katindi. Marami sigurong curious na mga taga-India na parang sinabay dito sa chess festival na ito na exhibition na pag-usapan nila na ipag-match kaya natin si Nihal Sarin at si Prague. Parehong superstar ng India yan, ng mga bata, panlaban nila yan eh. O parang exhibition lang naman. Pero syempre, inorganize. Sa hotel din naganap, ang ganda, nakita nyo naman, di ba? Tapos maganda rin ang premyo niyan, hindi basta-basta ang budget dyan. Okay, yan po ang pag-organize ng tama pagdating sa mga match-match na ganito. Okay? Ganda, no? Grabe ang India ngayon, napaka-aktibo ng chess, napaka-masagana ng chess nila. Sana maabot natin ang level na yan para makapag-produce din tayo ng maraming grandmasters. Ang India po, grabe. Ang daming grandmasters na napoproduce taon-taon. Ganong katindi. Maraming salamat po. Sana po natuto kayo na update at waiting tayo sa mga pangmalakasang tournament sa paparating. At waiting din ako mismo na excite sa paparating na Kamatsas Invitational GM Tournament or GM Round Robin Tournament. 10 players yon. Kasama ang ating mga IMs na may mga GM norms at syempre ang pangpaspice ng torneo, dadayo si Meow Meow. Yan po ang inyong abangan. Ang venue ay gaganapin po sa Pande Americana sa Concepcion, Marikina, katabi ng Grandmaster Chess Museum. Grandmaster Eugene Torre Chess Museum. Yan ang kaabang-abang. December 9 to 17. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.